Nilibing ng binatilyong nasawi matapos siyang bugbaguin umano ng mga kaeskwela niya sa labas ng kanilang paaralan sa Taguig nitong Huwebes. Posible namang mapatalsik sa paaralan o ma-expel ang mga estudyanteng sangkot sa pagkamatay ng biktima. Nakatutok si John Consulta. Justice Bonjore! Justice Bonjore! Justice Bonjore! Nag-uumapaw sa pagdadalamhati ang pamilya Habod habang inihahatid sa kanyang huling hantungan ang 14 anyos na estudyante na si Jury. Di pa rin daw nila matanggap ang biglang pagkamatay ng binatilyo. Paano natin mapaparusahan yung mga bata na nagkakaganyan kung ganyan naman ang ginagawa niyong batas, dispalinghado naman. Base sa nakalap na impormasyon ng bagong tatag na fact-finding team, sa basketball court daw na ito naganap ang sikuhan sa pagitan ng biktima at minor de edad na suspect at hindi sa loob ng paaralan. Bagamat iba daw ang hawak na impormasyon ng pamilya, umaasa sila na pawang katotohanan lamang ang lalabas sa isinasagawang investigasyon. Malalaman na lang natin kung ano yung sinasabi ng fact-finding committee. Sana hindi sila maging bias. Nakaharap sa expulsion sa kanilang eskwelahan ang mga sangkot sa pagkamatay ng incoming third-year student sa President Diosdado Macapagal High School. Ayon sa Taguig Department of Education o DepEd, sa inisyal na investigasyon ng fact-finding committee, bagsak na ang biktima, sinisipa pa raw ng mga kapwa-estudyante. I-apply po namin ang nararapat na parusa dun sa bata at dun sa mga bata na naging kasangkot dito, no? Whether expulsion or suspension. Ang aming intensyon sa pag-iimbestiga ay siguraduhin na hindi na ito mauulit sa ibang mga mag-aaral. Inaalam na rin nila kung totoo ang ulat na magkakasama sa isang gang ang mga nasa likod ng insidente. Nakahanda naman daw ang President Diosdado Macapagal High School sa mga gagawing pagbabago para hindi na maulit ang malagim na pangyayari. Maglalagay raw sila ng CCTV camera sa eskwelahan, gagamit ng metal detectors at hihigpitan ang kanilang seguridad. John Consulta, nakatutok, 24 oras.